Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at mayon kayong senior citizen ID, pakinggan ninyo mabuti ang inyong maririnig ngayong araw na ito dahil maaaring may naghihintay na 12,000 sa inyo na hindi ninyo alam. Hindi ito biro, hindi ito fake news at hindi ito pangako lang na walang katuparan. Maraming senior sa buong bansa ang hindi alam na may karapatan sila sa pera na ito at nakakalungkot isipin na baka kayo rin ay isa sa kanila. Isipin ninyo 12,000 yan ay sapat na pambili ng gamot para sa 3 buwan, pambayad ng kuryente at tubig o kaya naman ay pampahinga sa mga apo ninyong nag-aaral. Pero ang totoo, maraming seniors ang nakakalimutan mag-apply, nahuhuli sa deadline o kaya naman ay hindi nila alam kung saan pupunta para kunin ang pera. At yan ang pinakamasakit. May pera na nakalaan para sa inyo. Pero dahil sa kawalan ng impormasyon, hindi ninyo natatanggap. Kaya ngayong araw na ito, uupo tayo ng mahabang usapan. Parang magkakapit-bahay lang tayo na nag-uusap sa tindahan or sa hapagkainan. At ituturo ko sa inyo kung paano makukuha yung 12,000 na yan. Sino ang qualified? Ano ang mga kailangan at ano ang mga dapat ninyong iwasan para hindi kayo maubusan ng slot o mahuli sa pila? Alam ko, marami sa atin ay pagod na sa mga balitang puro pangako lang. Pero tandaan ninyo, ito ay opisyal na programa ng gobyerno at mayroon ng mga seniors na nakatanggap na nito sa iba't ibang munisipyo at lungsod sa buong Pilipinas. Kaya kung kayo ay naniniwala na masyado ng matanda para makakuha ng tulong o kaya naman ay nahihiya kayong lumapit sa opisina dahil baka sabihing abala kayo, huwag kayong mag-alangan. Ito ay karapatan ninyo bilang senior citizen. At ito ay pera na galing sa buwis na binayaran ninyo rin noong kayo ay nagtatrabaho pa. Hindi ito awa, hindi ito limos, ito ay benepisyo na para sa inyo. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil sa loob ng susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa inyo ang tamang proseso, ang mga dapat ninyong dalhin at ang mga dapat ninyong malaman para sigurado na makukuha ninyo ang 12,000 na ito ng walang aberya, walang komplikasyon at walang sayang na panahon. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang linawin kung ano talaga ang 12,000 ayuda na ito at saan ito nanggagaling. Maraming seniors kasi ang nalilito dahil may narinig silang iba't ibang programa. May social pension, may DSWD assistance, may SSS pension, may GSIS at marami pang iba. Kaya una sa lahat, ang 12,000 na ito ay bahagi ng isang special assistance program na inilabas ng national government para sa mga senior citizens na 60 years old pataas. Hindi ito kasama sa inyong regular na SSS or GSIS pension. Kaya kahit na nakakatanggap na kayo ng monthly pension, qualified pa rin kayo dito. Hindi rin ito bawas sa ibang benepisyo ninyo tulad ng PhilHealth, Pag-ibig, or senior citizen discount. Ito ay dagdag tulong, kumbaga ay bonus para sa lahat ng seniors na may valid senior citizen ID. Ang layunin nito ay tumulong sa mga seniors na nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot at iba pang ngailangan, lalo na ngayong panahon na talagang mabigat ang buhay. Dunk 12,000 na ito ay mahindi ibibigay ng sabay-sabay sa isang pagkakataon. Ang ibig sabihin, hindi kayo bibigyan ng isang sobre na may lamang 12,000 sa isang araw. Ang totoo, ito ay ibibigay sa dalawang pamamaraan depende sa inyong lokalidad. May mga lugar na nagbibigay ng 3,000 bawat quarter. Ibig sabihin, 3 buwan may 3,000 kayong matatanggap. Kaya sa loob ng isang taon, 4 na beses kayong makakakuha. At kung itotal ninyo yan, 12,000 na nga. May iba namang lugar na nagbibigay ng 6,000 kada kalahati ng taon kaya 2 beses sa isang taon at umabot din ng 12,000. Kaya mahalaga na tanungin ninyo sa inyong barangay o sa inyong local government unit kung ano ang schedule ng release ng pondo sa inyong lugar para hindi kayo magulat kung bakit hindi kayo binigyan ng 12,000 ng sabay-sabay. Ngayon, sino ba talaga ang qualified sa 12,000 ayuda na ito? Una sa lahat, dapat kayo ay 60 years old pataas. Yan ang minimum age requirement. Pangalawa, dapat meron kayong valid senior citizen ID na issue ng inyong barangay o munisipyo. Kung wala pa kayo niyan, huwag mag-alala. Mamaya ay ipapakita ko sa inyo kung paano makakakuha. Pangatlo, dapat kayo ay nakatira o registered sa barangay o munisipyo kung saan kayo nag-apply ng senior citizen ID.
Hindi pwedeng mag-apply kayo sa ibang lugar kung hindi naman kayo nakatira doon. At pang-apat, dapat kayong hindi tumatanggap ng regular social pension mula sa DSWD dahil may iba pang programa para doon. Pero kung kayo ay tumatanggap ng SSS pension, GSIS pension, or pribadong pension mula sa dating employer ninyo, walang problema. Qualified pa rin kayo. Kaya huwag kayong mag-alala kung meron na kayong ibang income dahil ang 12,000 na ito ay para sa lahat ng seniors na may ID. Walang masyadong komplikadong requirements. Ang mga dokumento na kailangan ninyo ay napakasimple lang. Una, ang inyong senior citizen ID. Yan ang pinaka-importante. Kung wala pa kayo niyan, kailangan ninyong pumunta sa inyong barangay hall at mag-apply. Ang mga kailangan para sa pag-apply ng senior citizen ID ay birth certificate o any valid ID na may petsa ng kapanganakan, barangay clearance at 2 pirma ng kamag-anak o kapitbahay na nakakakilala sa inyo. Pangalawa, dalhin ninyo ang inyong barangay clearance o barangay certificate of residency para mapatunayan na talagang nakatira kayo sa lugar na yan. Pangatlo, kung kayo ay tumatanggap ng SSS or GSIS pension, magdala rin kayo ng kopya ng inyong pension booklet or certification mula sa SSS or GSIS para makita nila na kayo ay hindi tumatanggap ng social pension mula sa DSWD. At pang-apat, magdala kayo ng valid ID kahit driver's license, PhilHealth ID, postal ID, o kahit ano pang government-issued ID na may litrato ninyo. Yan lang naman ang kailangan ninyo. Hindi komplikado, hindi mahirap, basta kumpleto lang ang mga papel. Ngayon, saan kayo pupunta para mag-apply o mag-claim ng 12,000 na ito? Ang una ninyong pupuntahan ay ang inyong barangay hall. Doon ninyo tatanungin ang barangay captain o ang mga staff kung ano ang proseso sa inyong lugar. May mga barangay kasi na direktang namamahagi na ng pondo. May iba naman na kailangan pang mag-fill up ng application form. Kaya mahalaga na magtanong kayo ng maaga para hindi kayo mahuli. Kung sinabi ng barangay na kailangan ninyong pumunta sa munisipyo o sa city hall, huwag kayong matakot. Pumunta lang kayo sa Office of Senior Citizens Affairs o kaya naman sa Social Welfare and Development Office ng inyong lungsod o munisipyo. Doon magpaparehistro kayo. Ipapakita ninyo ang inyong mga dokumento at bibigyan kayo ng schedule kung kailan kayo babalik para kunin ang pera. May mga lugar na cash payout. May iba namang direct deposit sa inyong ATM kung mayroon kayo. Kaya itanong ninyo rin kung kailangan ba ninyong magbukas ng savings account para mas mabilis at mas ligtas ang pagkuha ng pera. Tandaan ninyo ang 12,000 na ito ay hindi automatic. Hindi yan darating sa inyong bahay, hindi yan padadalhan kayo ng text message, and hindi yan ibibigay sa inyo kung hindi kayo mag-apply. Kaya responsibilidad ninyo na pumunta sa barangay or sa munisipyo at magtanong. Maraming seniors ang nagkakamali dito. Akala nila ay automatic na sasabihin sa kanila kaya naghihintay sila ng naghihintay. Tapos pagdating ng deadline, wala na silang napala. Huwag kayong maging ganyan. Maging proactive kayo. Kung hindi ninyo alam kung sino ang tatanungin, magtanong kayo sa barangay secretary, sa mga kapitbahay na senior din, o kaya naman sa mga anak o apo ninyo na mas marunong gumamit ng internet. May mga Facebook groups din para sa seniors, doon kayo makakahingi ng tulong at impormasyon. Ngayong alam ninyo na kung paano mag-apply, gusto ko ring ibahagi sa inyo ang mga posibleng pagbabawas o clawback na maaaring mangyari. Oo mga kababayan, hindi lahat ng beses ay perpektong ibibigay sa inyo ang 12,000 ng walang bawas. May mga sitwasyon na baka may deduction. Halimbawa, kung kayo ay may utang sa barangay o sa munisipyo tulad ng amilyar o community tax certificate na hindi pa bayad, may mga lokal na pamahalaan na nagbabawas nito sa inyong ayuda. Kaya bago kayo pumunta para mag-claim, siguraduhin ninyong wala kayong outstanding na utang sa barangay. Isa pang posibleng bawas ay kung kayo ay tumatanggap ng ibang benepisyo na may overlap sa programa na ito. Halimbawa, kung kayo ay naka-enroll sa DSWD Social Pension at hindi ninyo sinabi baka ma-audit kayo at bawiin ang pera. Kaya maging tapat kayo sa mga tanong. Huwag kayong magtago ng impormasyon para walang problema mamaya. Tungkol naman sa buwis, maraming seniors ang nagtatanong kung may buwis ba ang 12,000 na ito. Ang magandang balita, ang ayuda na ito ay tax-exempt. Ibig sabihin, hindi kayo sinisingil ng income tax dito dahil ito ay social assistance. Hindi ito kita o sweldo.
Kaya ang 12,000 na yan ay buo ninyong matatanggap. Walang kaltas sa BIR, walang withholding tax. Pero tanda kung kayo ay may iba pang income na lumalampas sa threshold ng 250,000 kada taon at kayo ay nag-file ng income tax return, kailangan pa rin ninyong mag-declare ng lahat ng inyong income kahit na ang ayuda na ito ay tax-exempt. Huwag ninyong isipin na dahil tax-exempt ang 12,000 ay hindi na kayo mag-file ng ITR. Mali yan. Ang ayuda ay hindi kasama sa taxable income, pero ang ibang kita ninyo ay kasama pa rin. Bukod sa 12,000, may iba pang mga benepisyo na madalas nakakalimutan ng mga seniors. Una, ang 20% discount sa lahat ng bilihin, gamot, hospital bills, transportasyon at marami pang iba. Gamitin ninyo yan bawat araw, lalo na sa pagbili ng gamot sa Mercury Drug, Watsons o kahit saan. Pangalawa, ang priority lane sa bangko, sa SSS, sa GSIS, sa ospital at sa lahat ng government offices. Huwag kayong mahiya na sabihin na senior kayo dahil yan ay karapatan ninyo. Pangatlo, ang exemption sa PhilHealth contributions kung kayo ay 60 pataas. Ibig sabihin, hindi na kayo kailangang magbayad pero covered pa rin kayo. At pang-apat, ang additional benefits mula sa inyong SSS o GSIS pension tulad ng 13th month pay, sickness benefit at funeral benefit. Etong ninyo yan sa SS or GSIS office para malaman ninyo kung ano pa ang karapatan ninyo. To kung kayo on the bike ay papunta sa SSS or GSIS office para mag-follow up ng pension ninyo. May mga tips akong gusto ibahagi. Una, pumunta kayo ng maaga mga 7 a.m. para hindi kayo mahuli sa mahaba pila. Pangalawa, magdala kayo ng ballpen, folder at kopya ng lahat ng dokumento ninyo para kung may kulang, may extra kayo. Pangatlo, huwag kayong mahiya na magtanong sa mga staff dahil trabaho nila yan na tumulong sa inyo. At pang-apat, kung kayo ay may problema sa inyong pensyon tulad ng delay or wrong amount, huwag kayong sumuko. Mag-file kayo ng complaint sa SSS hotline o sa GSIS Action Center at itag ninyo ang inyong pension number para mas mabilis ang aksyon. Para naman sa mga strategies sa pag-maximize ng inyong retirement income, tandaan ninyo na ang 12,000 ayuda na ito ay dagdag lang. Ang pangunahing income ninyo ay dapat mula sa inyong SSS o GSIS pension o kaya naman sa pribadong pension. Kung meron kayo, kung kayo ay may ipon pa, iwasan ninyong gastusin lahat ng sabay-sabay. Mag-budget kayo, magtabi para sa emergency, at kung kaya mag-invest kayo sa cooperative o sa time deposit na may mataas na interest. Kung kayo ay may lupa o bahay na pwedeng paupahan, gawin ninyo yan para may extra income. At kung kayo ay malusog pa at kaya pa ninyong magtrabaho kahit part-time or home-based, huwag ninyong sayangin ang oportunidad. Maraming seniors na nagtuturo ng mananahi, nagluluto ng kakanin para ibenta or nag-aalaga ng mga bata para may dagdag kita. Ang importante, huwag kayong tumigil sa pag-asa dahil habang buhay pa kayo, may paraan pa rin para kumita at mabuhay ng maayos. Na ngayon sa mga deadlines, mahalaga na malaman ninyo kung kailan ang deadline ng pag-apply sa 12,000 ayuda na ito. Ang karamihan ng munisipyo at lungsod ay may deadline na hanggang Marso 30 para sa unang quarter, Hunyo 30 para sa pangalawang quarter, Setyembre 30 para sa pangatlong quarter, and Disyembre 31 para sa pang-apat na quarter. Pero tandaan, ang mga petsa na ito ay maaaring mag-iba depende sa inyong lugar. Kaya kinakailangan na magtanong kayo sa barangay o sa munisipyo ng mas maaga. Huwag kayong maghintay hanggang sa huling araw dahil maraming tao ang pumipila at baka hindi na kayo maabot ng pondo kung mahuli kayo. Ayan. Para sa mga seniors na nahihirapang pumunta sa barangay or sa munisipyo dahil sa kalusugan o sa kalayuan ng lugar, maaari ninyong hilingin sa inyong anak, apo o kamag-anak na kumuha ng authorization letter at special power of attorney para sila ang pumunta sa inyong pangalan. Kailangan lang nilang magdala ng authorization letter na maipirma ninyo, kopya ng inyong senior citizen ID at valid ID nila bilang representative ninyo. Maraming barangay ang tumatanggap nito, lalo na kung alam nilang hindi na talaga kaya ng senior na bumiyahe.
Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi kayo makakaalis ng bahay, may paraan pa rin para makuha ninyo ang inyong karapatan. Sa pagtatapos mga kababayan, ang 12,000 ayuda na ito ay hindi simpleng pera lang. Ito ay simbolo ng pagkilala ng gobyerno sa lahat ng taon na pinagpaguran ninyo, sa lahat ng sakripisyo ninyo para sa pamilya, at sa lahat ng kontribusyon ninyo sa lipunan. Kaya huwag ninyong hayaan na magsayang ang oportunidad na ito. Kumilos kayo ngayon. Magtanong kayo sa barangay, maghanda ng mga dokumento at siguraduhin na makukuha ninyo ang inyong karapatan. Ipaalala ninyo rin ito sa inyong mga kapitbahay na senior, sa mga kaibigan ninyo sa simbahan, at sa mga kamag-anak ninyong matatanda na. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang impormasyon na ito. Ingat kayo palagi at pagpalain nawa kayo ng Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Hanggang sa muli.